Magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay welcome sa aking channel, Greg Silang Knowledge Channel, at pag-uusapan natin ang tungkol sa buhay ng isa sa pinakakilala at sikat na naging Pangulo ng Pilipinas na si Ramon Del Piero Magsaysay. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to like and subscribe para pag may bago akong video ay ma-inform kayo. Magsaysay ay ipinanganak sa Iba, Zambales noong ika-31 ng Agosto 1907 at siya ay tinaguriang Champion of the Filipino Masses. Si Ramon Magsaysay ay nakilala bilang Monching ng kanyang mga kababata at siya ay tinawag ding kampiyon ng masa dahil nga sa ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga nasasakupan ay ganun na lang. Kaya ang puso niya ay nasa paglilingkod. Tinagurian din siyang kaibigan ng mga taga-Zambales sa Iba, Zambales na ngayon ay isa ng siyudad. Doon siya ipinanganak at siya ay pinanganak siya noong ika-31 ng Agosto 1907 sa mag-asawang Perfecta at Ezekiel Magsaysay. So, si Ramon Magsaysay ay nag-aral sa University of the Philippines System at dahil nga sa kanyang kahiligan sa pagmemekaniko, siya ay lumipat sa Jose Rizal University na kung saan siya nagtapos ng kursong komersyo. At dahil sa kanyang hilig sa paggawa ng mga sasakyan, ito ay namanan niya sa kanyang tatay dahil ang kanyang tatay ay isang maggagawa ng itak o blacksmith at ang kanyang nanay naman ay isang guro sa isang pampublikong paaralan. Kung kaya't ang kanyang pagkahilig sa mga bagay na kinukumpuni tulad ng mga motor, paggagawa ng mga auto o mga sasakyan o mga kotse ay kanyang pinag-ibayo dahil sa iyon ang kanyang hilig, no? So si Ramon Magsaysay ay naging bahagi ng iba't ibang mga karanasan ng tao, no? So nung panahon ng Hapon ay siya ay naging isang guerrilla, no? Naging guerrilla siya noong panahon ng Hapon. Siya ay nagtago at siya ay lumaban sa mga Hapon dahil nga sa hindi niya nagugustuhan mga palakad ng mga Hapones noong mga panahon na yon. At nung pinalaya, nung bumalik nga si General MacArthur sa ating bansa, ay gano'n na lamang ang tuwa ni Ramon Magsaysay dahil makakalaya na ang Pilipino sa pananakop ng Hapon. At pagkatapos nga nito ay sumuong na siya sa kanyang buhay politika. Siya ay tumakbo bilang kongresista ng Zambales dahil sa tingin niya ay siya makapaglilingkod doon ng maayos sa kanyang mga kababayan. Nangampanya siya at makikita natin ang kanyang kampanya ay punong-puno ng mga tao dahil sa kanyang matamis na ngiti habang siya nangangampanya, kaibigan ng mga tao. No? Hindi siya nag-aalangan na siya ay may mangyayaring masama dahil siya ay gustong-gusto ng mga tao. Kung kaya't nung panahon na yon, nang siya ay maging kongresista, inappoint naman siya ni Pangulong Quirino upang maging kalihim ng tanggulang pambansa. Dahil doon sa panahon na yon, dumadami
ang mga hook balahap na nag-aaklas sa gobyerno ni President Elpidio Quirino dahil sa kung ano-anong anomalya ang mga kinasasangkutan. At isa na nga rito yung tinatawag na golden orinola, no? Yung arinolang ginto. So dahil sa mga iba't ibang mga issue, ang mga rebelde sa pamumuno ni Luis Tarok ay nagkasundo na makipag-ayos sa gobyerno ni President Quirino at sa pamagitan ng negosasyon ang ginawa ni Ramon Magsaysay na na-encourage niya si Luis Tarok at ang mga rebelde dahil gusto na nila na magbalik loob. Then, meron ding mga naging problema tulad ng Belt Trade Act na kung saan sa kalakalan ng Amerika at ng Pilipinas ay ito'y one-sided lamang. Kung kaya't hindi yun na gustuhan pa rin ng mga makakaliwa o yun ng mga rebelde. Kung kaya't unti-unti nang humihina ang liderato ni Pangulong Elpidio Quirino at dahil nga sa iba't ibang mga korupsyon na naman. Kung kaya't ang mga rebelde ay bumalik sa pag-aaklas, no? Dahil hindi pa rin sila nasisihan sa mga reforma na pinapatupad ng administrasyong Quirino. At sa pamagitan ni Ramon Magsaysay, pinipilit niya na maiayos ang gobyernong Quirino at pinupuntahan niya ang mga lugar na kung saan kaya niyang kausapin ang mga mamamayan, ang mga simpleng mamamayan. At hindi siya natatakot dahil nga sa noong mga panahon na yun, malaki ang tiwala niya. Pero dahil sa kanyang pagsisikap, ay napansin pa rin na ganun pa rin ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga Amerikano. Dahil hindi siya, kahit papaano, hindi niya hinahayaan na ang gobyernong Amerikano ay makatulong sa problema ng ating bansa. At makikita natin ang mga larawan na kung saan kasama pa rin niya ang mga Amerikano. Pero pinag-iting niya ang pakipag-usap sa mga rebelde. Pinuntahan niya sa mga liblib na mga kabundukan, at yung iba ay sumuko at ang iba naman ay naaresto kung kaya sila ay nakulong, no? Dahil sa kanilang hindi pagkikiisa sa pamahalaan. At makikita pa rin natin na ang impluensya ng mga Amerikano sa ating bansa ay ganun na lamang at hindi talaga na aalis yung pakikialam nila sa ating bansa. Kung kaya't si Ramon Magsaysay ay sinikap niya na maipaliwanag ito sa tao. Sa kanyang pangangampanya ay pinapaliwanag niya ang mga bagay-bagay na dapat ating malaman, no? At makikita rin talaga sa kanyang pagpunta sa mga kanayunan, sa mga syudad, na siya ay dinudumog ng mga tao. Talagang sa kanyang karisma, lalong-lalo na sa bawat mga mamamayan, kahit sa mga pampublikong sasakyan, ay hindi niya inaalis ang kanyang pagmamahal sa masa, kung kaya't siya tinawag na kampiyon ng masa. At sa mga kampanya niya bilang Pangulo, ang Mambo Magsaysay ang kauna-unahang jingle na naipakilala nung panahon na yon. At hindi nga nagtagal, siya ay naluklok bilang ikapitong Pangulo ng Pilipinas. Kasama niya ang kanyang Vice President, si Carlos Garcia. Sila'y manumpa sa Luneta noong 30 ng Disyembre 1953.
at binuksan niya ang Malacanang sa mahihirap na tao. Welcome sa kanya ang mga kwan para mabisita niya ang mga at malaman niya ang mga problema ng bawat mga tao, kung saan saang lugar nang gagaling ang mga tao para makabisita sa Malacanang. At ito naman ay ine-entertain niya, no? Pinagpatuloy niya ang reforma sa lupa dahil ito ang kanyang advokasya, ay pinangako sa mahirap upang matulungan ang ating mga mahihirap ng mga magsasaka na makaahon sa kahirapan. At isinulong niya ang Agricultural Tenancy Act na naglalayong mabigyan ng pagkakataon ang mga magsasakang nag-aalaga ng lupa na magkaroon sila ng benepisyo sa mahabang panahon ng kanilang pag-aalaga laban sa mga may-ari o mayroong may-ari ng mga malalawak na lupa ng mga panahon na yon. Kaya't unti-unting ang mga magsasaka ay nabigyan ng ayuda ng mga panahon na yon. Pinupuntahan niya ang mga liblib na lugar upang makumusta niya ang mga kalagayan ng mga magsasaka. At kahit ano pang lugar ito, liblib man o syudad, ay hindi niya naalis sa kanya ang kanyang pagmamahal at makita ang mga kalagayan at malaman kung anong pwede niyang maitulong sa kanyang mga kababayan. Talagang ganun na lamang kamahal ng mga tao itong si Ramon Magsaysay. Napakagaling mamuno, lalong-lalo na sa mga usaping tungkol sa pambansa. At isinulong din sa panahon niya ang Southeast Asian Treaty Organization na naglalayong ang mga bansa dito sa Southeast Asia ay magkaroon mga kasunduan tungkol sa kalakalan na ngayon ay tinatawag nating ASEAN. No? Sa panahon ni Ramon Magsaysay, nagsimula ang tinatawag nating ASEAN. So, dahil sa malapit ng eleksyon ng 1957, isa sa kanyang kritiko ay si Claro M. Recto na ang kanyang mga polisiya at patakaran ay lagi niyang tinututulan dahil ang sabi niya, hindi na tayo nakalaya sa mga Amerikano at ang pagiging komunista ay isinusulong ni Claro M. Recto dahil hindi daw ito hadlang para sa pag-unlad ng ating bansa. Pero dahil sa si Ramon Magsaysay ay nasa kanya pa rin katabi lagi ang asiste o tulong ng mga Amerika o ang anino dahil alam niya na malaki ang maitutulong nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa kalakalan. Kaya't isinulong nila ang Laurel-Langley Agreement na naglalayong magkaroon ng balansing kalakalan ang Amerika sa Pilipinas. At ito nga yung ipinalit nila sa Belt Trade Act na kung saan ito ay one-sided. So makikita natin na ang kanyang pamumuno noong panahon na siya'y Pangulo ng Pilipinas ay umani ng suporta sa masa. Kung kaya't sa kanyang pagpunta sa UP, sa isang pagtitipon, siya ay ginawaran ng doctorate ng UP. At dahil sa mga gawain ng ating Pangulong Magsaysay na kanyang pagbisita sa iba't ibang lugar, ay masasabing ito ay ang kanyang tsansa para sa ikalawang termino ng kanyang pagiging Pangulo ng Pilipinas. Dahil malapit ng eleksyon ay marami ang mga nagsasabing makakaulit ito ng ikalawang termino. Siya ay patuloy sa pagbisita at makikita nga natin ang kanyang pagsikat ay parang kometa na ang bilis na pumapaimbulog sa kalawakan. Sa kanyang karisma, sa kanyang mga ngiti, sa kanyang mga talumpati na napakaganda at makabuluhan at makikita at matutunghay natin ang kanyang pagmamahal sa bansang Pilipinas.
Kung kaya't itong mga kuha na ito ay biglang naputol ng isang trahedya na kung saan ang kanilang sinasakyan na eroplano ay bumagsak sa bundok ng Manunggal sa Balamban, Cebu. Noong ika-17 ng Marso 1957, doon na lungkot ang sambayan ng Pilipino dahil sa kanyang pagkawala, na ang mga nasimulan niya mga programa, lalong-lalo na sa politika, sa kabuhayan at estado ng ating bansa, ay sana'y maipagpapatuloy. Kaso bigla na lamang itong inagaw ng malagim na pangyayari ng kanyang sinasakyang eroplano matapos siyang magbigay ng mga talumpati sa iba't ibang paaralan sa Cebu, ay pinilit pa rin niyang umuwi sa Maynila sa hating gabi ng ika-16 ng Marso. Ang ating Pangulong Magsaysay ay nakatatak na sa mga isipan at sa kasaysayan ng ating bansa, na kung saan maaari sanang makadalwa siyang termino kung hindi lamang nangyari ang trahedyang ito. Marami pong salamat.